Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ng ikalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ika-4 na kabanata. Ang Diyos sa kanyang awa ay ibinigay sa amin ang gawaing ito upang gawin. At kaya hindi kami pinanghihinaan ng loob. Aming isinasantabi ang lahat ng lihim at kahiyahiyang mga gawa. Hindi kami kumikilos ng may panlilinlang o kaya'y palsipikahin namin ang salita ng Diyos. Sa buong liwanag ng katotohanan, nabubuhay kami sa paningin ng Diyos at sinisikap naming ihabilin ang aming sarili sa mabuting budi ng bawat isa. Sapagkat kung ang Ebanghelyo na aming ipinangangaral ay lingid, ito ay lingid lamang sa mga naliligaw. Hindi sila naniniwala sapagkat ang kanilang pag-iisip ay itinago sa dilim ng masamang Diyos ng mundong ito. Pinipigilan niya silang makita ang liwanag na sumisikat sa kanila, ang liwanag na nagmumula sa mabuting balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang eksaktong kawangis ng Diyos. Sapagkat hindi ang aming sarili ang aming ipinangangaral. Ipinangangaral namin si Jesucristo bilang Panginoon at ang aming sarili bilang inyong mga lingkod alang-alang kay Jesus. Ang Diyos na nagsabi, mula sa kadiliman ay sisikat ang liwanag, ay ang parehong Diyos na nagpaningning ng kanyang liwanag sa aming mga puso, upang dalhin sa amin ang kaalaman ng kaluwalhatian ng Diyos na nagniningning sa mukha ni Kristo. Subalit, kami na may ganitong espiritual na kayamanan ay tulad ng karaniwang mga palayok na luwad upang ipakita na ang pinakamataas na kapangyarihan ay pag-aari ng Diyos, hindi sa amin. Kami ay madalas na nababagabag ngunit hindi naduduro. Kung minsan ay nagdududa, ngunit hindi kailanman nawala ng pag-asa. Maraming kaaway, ngunit hindi tayo nawawalan ng kaibigan. At kahit masakit minsan, hindi tayo nawasak. Sa lahat ng panahon, dinadala namin sa aming mga mortal na katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang kanyang buhay ay makita rin sa amin mga katawan. Sa buong buhay namin, palagi kaming nasa panganib ng kamatayan alang-alang kay Jesus, upang ang kanyang buhay ay makita sa ating mortal na katawan. Ito ay nangangahulugan na ang kamatayan ay kumikilos sa amin, ngunit ang buhay ay kumikilos sa inyo. Sinasabi sa banal na kasulatan, nagsalita ako dahil naniwala ako. Sa parehong diwa ng pananampalataya, kami ay nagsasalita din dahil kami ay naniniwala. Alam namin na ang Diyos na bumuhay sa Panginoong Jesus ay bubuhayin din kami kasama ni Jesus at dadalhin kami kasama ninyo sa kanyang presensya. Ang lahat ng ito ay para sa inyong kapakanan. At habang ang biyaya ng Diyos ay umaabot sa parami ng paraming tao,
ang kalooban ay mag-aalay ng kaluwalhatian ng Diyos ng higit pang mga panalangin ng pasasalamat. Dahil dito, hindi kami kailanman pinanghihinaan ng loob. Kahit na ang aming pisikal na pagkatao ay unti-unting nabubulok, ang aming espiritual na pagkatao ay nababago araw-araw. At ang maliit at pansamantalang problemang dinaranas namin ay magdadala sa amin ng napakalaki at walang hanggang kaluwalhatian na higit na dakila kaysa sa problema. Sapagkat itinuon namin ang aming pansin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Ang nakikita ay nagtatagal lamang ng isang panahon. Ngunit ang hindi nakikita ay tumatagal magpakailanman. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganon din magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito mga kabayan, ang maikling pagninilay ni Mr. Herbert B. Lang na inilathala sa Our Daily Bread, na pinamagatan niyang makalupang mga lunawan. Ang pagninilay ni Mr. Herbert ay nakatuon kay Ruth Prince, isang misyonera na ginugol ang halos buong buhay niya sa Japan. Payag ni Mr. Herbert, nang hilingin sa akin na mag-eulogy sa libing ni Ruth, naisip ko ang mga salita ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, 4 na kabanata. Ang pagbabalik loob ni Ruth noong kabataan niya ay hindi katulad ng kay Pablo. Ito ay hindi sinamahan ng isang nakabubulag na liwanag mula sa langit at isang naririnig na mensahe mula kay Jesus. Balikan natin ang tungkol sa pagbabalik loob ni Saul sa Ebanghelyo ng mga gawa ng mga apostol, 9 na kabanata, mula unang talata hanggang 25 talata. Nakasulat dito, samantala, ipinagpatuloy ni Saul ang kanyang marahas na pagbabanta ng pagpatay laban sa mga tagasunod ng Panginoon. Pumunta siya sa punong pari at humingi ng mga liham ng pagpapakilala sa mga sinagoga sa Damascus, upang kung masumpungan niya roon ang sino mang tagasunod ng daan ng Panginoon, aarestuin niya sila, lalaki man o babae, upang maibalik sila sa Jerusalem. Habang si Saul ay malapit na sa lungsod ng Damascus, biglang kumislap sa paligid niya ang isang liwanag mula sa langit. Siya ay bumagsak sa lupa at narinig ang isang tinig na nagsasabi sa kanya, "Saul, Saul, bakit mo ako inuusig?" "Sino ka, Panginoon?" tanong niya. "Ako si Jesus na iyong pinag-uusig," sabi ng tinig. "Ngunit bumangon ka at pumunta sa lungsod, kung saan sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Ang mga lalaking naglalakbay na kasama ni Saul ay tumigil na hindi nagsasalita. Narinig nila ang boses, ngunit wala silang makitang sinuman. Bumangon si Saul sa lupa
at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang anumang makita. Kaya't hinawakan nila siya sa kamay at dinala siya sa Damascus. Sa loob ng 3 araw ay hindi siya nakakakita, at sa panahong iyon ay hindi siya kumain o uminom ng anuman. May isang Kristiyano sa Damascus na nagngangalang Ananias. Siya ay nagkaroon ng isang pangitain kung saan sinabi ng Panginoon sa kanya, "Ananias, narito ako, Panginoon," sagot niya. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Humanda ka at pumunta sa Straight Street, at sa bahay ni Judas ay hanapin ang isang taga-Tarso na nagngangalang Saul. Siya ay nananalangin, at sa isang pangitain ay nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumasok at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang siya ay makakitang muli." Sumagot si Ananias, "Panginoon, maraming tao ang nagsabi sa akin tungkol sa taong ito at tungkol sa lahat ng kakilakilabot ng mga bagay na ginawa niya sa iyong mga tao sa Jerusalem. At siya ay pumarito sa Damascus na may otoridad mula sa mga punong saserdote upang takpin ang lahat ng sumasamba sa iyo." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Humayo ka, sapagkat pinili ko siya upang maglingkod sa akin, upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil at mga hari at sa mga tao ng Israel. At ako mismo ang magpapakita sa kanya ng lahat ng dapat niyang pagdusahan para sa akin." Kaya humayo si Ananias, pumasok sa bahay na kinaroroonan ni Saul at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya. "Kapatid na Saul," ang sabi niya, "ang Panginoon na nagpadala sa akin, si Jesus mismo, ang nagpakita sa iyo sa daan habang papunta ka rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng banal na espiritu." Kaagad na nahulog mula sa mga mata ni Saul ang parang kaliskis ng isda at muli siyang nakakita. Siya ay tumayo at nabautismuhan, at pagkatapos niyang kumain, bumalik ang kanyang lakas. Nanatili si Saul ng ilang araw kasama ng mga mananampalataya sa Damascus. Siya ay dumiretso sa mga sinagoga at nagsimulang ipangaral na si Jesus ang anak ng Diyos. Namangha ang lahat ng nakarinig sa kanya at nagtanong, "Hindi ba't siya ang pumapatay sa Jerusalem ng mga sumasamba sa taong iyon na si Jesus? At hindi ba pumunta siya rito para hulihin ang mga taong iyon at ibalik sila sa mga punong saserdote?" Ngunit ang pangaral ni Saul ay naging mas makapangyarihan, at ang kanyang mga patunay na si Jesus ang Mesiyas ay lubhang kapanipaniwala na ang mga Hudyo na naninirahan sa Damascus ay hindi makasagot sa kanya. Pagkalipas ng maraming araw, nagpulong ang mga Hudyo at nagplanong patayin si Saul. Ngunit binalaan siya tungkol sa kanilang mga plano. Araw at gabi ay binabantayan nila ang mga pintuan ng lungsod upang patayin siya. Ngunit isang gabi ay kinuha siya ng mga tagasunod ni Saul at ibinaba siya sa siwang ng pader sa pamamagitan ng isang basket. Gayunpaman,
Sa paglipas ng mga taon, ay kitang-kita sa lahat ng nakakakilala kay Ruth na nakita niya ang liwanag. Nakilala niya ang Diyos ng personal sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tulad ng ipinapahayag ng Ebanghelyo ng ikalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 4 na kabanata, 6 na talata. Ang Diyos na nagsabi, mula sa kadiliman ay sisikat ang liwanag, ay ang parehong Diyos na nagpaningning ng kanyang liwanag sa aming mga puso upang dalhin sa amin ang kaalaman ng kaluwalhatian ng Diyos na nagniningning sa mukha ni Kristo. At makikita sa kanyang mukha ang kagalakan ng kanyang kaugnayan sa Panginoon. Maaari ding matukoy ni Ruth ang paglalarawan ni Pablo sa katawan ng tao bilang makalupang mga lunawan, gaya ng ipinapahayag sa Ebanghelyo ng ikalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 4 na kabanata, 7 talata. Subalit kami na may gintong espiritual na kayamanan ay tulad ng karaniwang mga palayok ng luwad upang ipakita na ang pinakamataas na kapangyarihan ay pag-aari ng Diyos, hindi sa amin, na marupok at pansamantala lamang. Isang sakit na halos kumitil ng kanyang buhay noong 1953 ang nagpapahina sa kanyang pisikal. Ngunit sa paglipas ng mga taon ay lumakas si Ruth sa espiritual. Kasama ako ng pamilya ni Ruth nang ipaalam sa kanya ng doktor na ang buhay niya ay hindi na magtatagal. Sa oras na yon, nakikita ng lahat ang kapayapaan sa mukha ni Ruth. Pagkamatay ni Ruth, maraming liham at mensahe sa email mula sa mga kaibigan sa Japan ang may ganitong karaniwang tema. Ang ngiti ni Ruth ay nagniningning sa presensya ni Jesus sa kanyang buhay. Ang buhay mo ba ay naghahayag sa iba na kilala mo si Jesus? Na nakikita ba nila na nagbago na ang puso mo? Tulad ko, sana kabayan ay nagustuhan mo rin ang pagninilay na ito ni Mr. Henry. At sana mamalas din sa aking mga ngiti, pananalita at pagkilos ang presensya ni Jesus. Bagaman ang aking panlabas na kabibi ay nabubulok, sa loob-loob ko ay naninibago ko sa bawat araw. Dahil ang buhay at kapangyarihan ni Kristo ay nananahan sa marupok na banga ng putik na ito. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon. Dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na.
Ikaw kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapahayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam kabayan, iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito. Ang buhay ng isang Kristiyano ay ang bintana kung saan makikita ng iba si Jesus. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.